the Lord, purihin ng Panginoong Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at samahan niyo po akong muli sa kunting oras na ibabahagi ko sa inyo. Manalangin tayo sa Panginoong Diyos. Panginoong Jesus, Lord, narito po kami muli sa iyong harapan, nagpapakumbaba, Panginoon. Purify our hearts, our thoughts, O God. Hallelujah. Lord, I pray na maunawaan namin ang mensahe po sa araw na ito. Basbasan mo po ang iyong tagapagsalita. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ganon din po ang aming tagapakinig sa mga sandaling ito, Lord God. Basbasan mo po sila, O God. Hallelujah. Upang sa ganon ay lubos po nilang maunawaan ang mensahe mo po sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, ipinapaubaya ko po sa iyo ang kunting oras na ito. Hallelujah. At itinataas po namin ang iyong pangalan. Sinasamba ka namin. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Let us open our Bible in the book of Luke chapter 24, verse 44 to 47. Verse 44, and he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Ang Panginoong Jesus po nagsasalita dito. Verse 45, Then opened he understanding, that they might understand the scriptures, and said unto them, Thus it is written, and thus it behove Christ to suffer, and to rise from the dead the third day. Verse 47, And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Verse 48, And ye are witnesses of these things. And verse 49, And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Praise the Lord. Basahin ko sa inyo mga kapatid sa Tagalog. In Luke 24, verse 44 to 49. Okay? At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, Ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. Verse 47, At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Verse 49, At narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapwat magsipanatili kayo sa mga bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kanilang kapangyarihan galing sa itaas. Praise God. Ang title po ng mensahe sa atin sa mga oras na ito ay pinamagatan kong When God Opened Their Understanding. Praise God. Binuksan ng Diyos ang kanilang mga pangunawa. Hallelujah. Binuksan ng ating Panginoong Hesus ang kanilang mga pangunawa. Ano po? Praise God. Matapos na ang Panginoong Hesus ay mabuhay na magmuli, mga kapatid, dalawang lalaki ang naglalakad, ano po, bago pa dumating tayo sa mga talatang binasa ko sa inyo, isaysay ko po sa inyo ang buong pangyayari, ano po, sa Luke 24. Ano po, matapos na ang Panginoong Hesus ay mabuhay na magmuli, dalawang lalaki ang naglalakad patungo sa Emmaus, ano po, o sa isang lugar na nasa layong 2.8 kilometers ang layo nila mula sa Jerusalem, kung saan naandun ang katawan ng Panginoong Hesus. Ano po, matapos na siya ay
mapako sa krus at inilibing. Ano po? So, sa Luke 24 verse 14, ano po? Kanilang pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na nangyayari, ano po, sa mga oras na yun. At nangyari samantalang sila'y nag-uusap, nagtatanungan sila. Ano po, doon sa verse 15, na si Jesus din ay lumapit na nakisabay sa kanila habang nag-uusap itong dalawang lalaki. Ano po, ang isa doon ay si Cleopas, ayon sa Biblia. Nag-uusap sila patungkol sa mga nangyari sa ating Panginoong Hesus. At sinasabi doon sa verse 16, datapot sa mga mata nila ay may nakatatakip upang siya'y huwag nilang makilala. Natatakpan kapwa ang kanilang mga mata, ano? At hindi nila nakikilala na ang Panginoong Hesus ay kasabay na nila ng mga oras na iyon. At sinabi sa kanila, sa verse 17, ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad? Ano itong mga pinag-uusapan nyo? Sabi ng ating Panginoong Hesus doon sa dalawang lalaki. At sila'y nagsitigil at nalulumbay ang kanilang mga mukha. Nalulungkot ang kanilang mga itsura ng mga oras na yun dahil sa nangyari sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Sa verse 18, at isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, sa pagsagot ay sinabi sa kanya, sinabi ni Cleopas sa ating Panginoong Hesus, ikaw ba'y hindi nakikipamayan? Ano? O nakikipamayan lamang sa Jerusalem? At hindi ka nakakaalam ng mga bagay na doon nangyayari ng mga araw na ito? Tagasan ka ba? No? Hindi mo ba alam? Saan ka ba? Ikaw ba'y nakatira sa bayan na ito at hindi mo nalalaman kung anong nangyari? O mga nangyayari? No, sa verse 19, at sinabi niya sa kanila, sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang mga bagay. At sinabi nila sa kanya, ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno. Sinabi nung dalawa sa ating Panginoong Hesus kung ano yung nangyayari doon sa Jerusalem. Ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan. So verse 20, at kung paano ang pagkabigay sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan at siya'y ipako sa krus. No, sinasaysay nila sa Panginoong Hesus, hindi mo ba kilala? No, si Jesus na ipinapako ng mga saserdote, hinatulan siya ng kamatayan. Praise God, hallelujah, hindi nila nauunawaan na kasabay nila ng mga oras na yun ay ang ating Panginoong Hesus. Naisaysay ng Panginoong Hesus ang buong pangyayari, maging ang kasulatan ni Moses at ng mga propeta ay patungkol sa Kanya. No? At sabi nga doon sa verse 26, owe not Christ to have suffered these things and to enter into His glory. No? Sa Tagalog, hindi baga kinakailangan si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian. Sa kanilang paglalakad, mga kapatid, mga tagapakinig, pinigilan ni na Cleopas ang Panginoong Hesus. Pinigilan ng dalawang lalaki ang Panginoong Hesus na huwag nang magpatuloy sa paglalakad dahil gumagabi na nga sa kanilang dinaraanan. Ano? At sinabi nila, tumuloy ka sa aming tahanan, dito ka na maghapunan, dito ka na kumain. Ano? At doon sa verse 30, at nang mangyari nang siya ay nakaupo kasalo ng dalawa, ano po, doon sa lamesa, ano, ay kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan at pinagputol-putol at ibinigay doon sa dalawa, ano, kay Cleopas at doon sa isa niyang kasama. At doon po sa verse 31, at nabuksan ang kanilang mga mata at siya'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang paningin. Habang sila'y kumakain, magkasalo sila sa mesa sa pagkainan, nung pinutol ng Panginoong Hesus ang tinapay at ibinigay sa kanilang dalawa, nawala ang ating Panginoong Hesus doon sa kanilang harapan. Nagulat sila na doon
Nagtanungan sila, anong itong nangyayari ito? Matapos nilang makilala na ang Panginoong Hesus ang kasama nila at nagsaysay ng mga pangyayari, nagmadali silang bumalik sa Jerusalem upang ibalita sa mga alagad ang kanilang nasaksihan. Dali-dali silang bumalik sa Jerusalem. Nadatnan nila ang 11 mga alagad ng ating Panginoong Hesus doon sa lugar na yun. At isinaysay nila ang mga pangyayari. Ano? Sabi nila, nagpakita sa amin ng Panginoong Hesus. Isinaysay niya sa amin ang mga pangyayari. At sa verse 38, ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, biglang dumating ang Panginoong Hesus sa kanilang pag-uusap doon sa mga oras na yun. Kaya ang ganito sinabi niya, nagpakita ang Panginoong Hesus. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagugulumihanan? Bakit kayo nalilito? Ano? Bakit kayo nag-uusap-usap? Bakit kayo hindi mapakali? Ano? At nangyari ang pagtatalo sa inyong mga puso. Bakit kayo nagtatalo-talo? Bakit kayo nagdududa? Diba? Sa verse 39, tingnan ninyo ang aking mga kamay. Tingnan niyo ang aking mga paa. Ako rin nga ito. Hipuin niyo ako. Tingnan ninyo. Sapagkat ang espiritu ay walang laman at ang mga buto na gaya ng inyong nakikita sa akin sa mga oras na ito. Tingnan nyo. Ang mga espiritu walang buto. Ako meron. Hahawakan yung katawan ko, sabi na ating Panginoon Jesus sa mga oras na yon. At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kanilang mga kamay at ang kanyang mga paa. Kumain na ating Panginoong Jesus sa verse 44, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo, na ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa aking sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. Napag-unawa nila, mga kapatid, nang magkagayo sa verse 45, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Binuksan ng ating Panginoong Hesus ang kanilang pag-iisip, ang kanilang pang-unawa. Kita niyo mga kapatid, maging ang mga alagad niya sa mga oras na yon ay kapwa natatakpan ang kanilang mga mata. Ano po? At ang Panginoong Hesus lang ang may kakayahan na magbukas ng pang-unawa nila sa mga oras na yon. Ano po? At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkakasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. Verse 47, at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad sa mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Ano po? Binuksan ng Panginoong Hesus ang kanilang mga pangunawa. Ano po? When our Lord Jesus Christ entered to His glory, mga kapatid, He opened their understanding of what the Scripture says about Him. At doon pa lang nila napag-unawa. Kapwa nabuksan ang kaunawaan ng dalawang lalaki at ng mga disipulo sa mga kasulatan patungkol sa Kanya. Ano po? Doon sa dalawang lalaki, datapot sa mga mata nila ay may nakatatakip upang huwag sila na makakilala sa Panginoon ng mga oras na yun. Ano po, hindi. Ang Panginoong Hesus lang ang may kakayahang magbukas ng kanilang pangunawa. Ano? Mga alagad ng Panginoong Hesus, ganun din. Unawain natin mabuti ang pangyayaring ito sa dalawang lalaki at maging sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesus na kapwa natatakpuan ang kanilang mga mata upang huwag nilang makilala ang Panginoong Hesus ng mga oras na iyon. Ano po? Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari na kahit kasabay na nila ang Panginoong Hesus, no? Na kahit kausap na nila sa harapan nila ang Panginoong Hesus, subalit hindi pa rin nila nakikilala ng Panginoong Hesus pala ang kausap nila habang sila ay naglalakad. Ano po? Sa panahon natin, ganito rin. Maaaring pinag-uusapan natin ang mga himalang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi natin na siya ay makapangyarihan. Sinasabi natin na siya ay nagliligtas. Sinasabi natin na siya ay nagpapatawad ng mga kasalanan. Subalit, ano po, hindi mo alam na natatakpan pala ang iyong mga mata ng mga pag-aalinlangan. May nakatakip pala
sa iyong mga mata. Ano po? Nagdududa ka pala sa kapangyarihan ng Diyos. Di mo pala siya lubos na sinasampalatayanan. Ganun ang nangyari sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus, maging doon sa dalawang naglalakad patungo sa Imos. Hindi pala ganun lubos ang kanilang pananampalataya. Hindi pala lubos nilang nauunawaan na ang isinulat ng Panginoong Hesus ay kanilang pinagdududahan. Hindi nila lubos na maunawaan ang isinulat ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Maaring natatakpan pa ang iyong mga mata ng mga pagdududa, pag-aalala. Natatakpan pa ng mga priorities mo sa araw-araw ng iyong buhay, kung kaya di mo maunawaan ang layunin ng Diyos sa buhay mo sa mga oras na ito. Ano po? Nag-uumapaw ang galit sa puso mo, nababalutan ng kapaitan ng puso mo, natatakpan ang spiritual eyes natin, no? O spiritual eyes mo ng mga makamundong bagay, kaya di mo siya lubusang makilala. Ano po? Hindi mo alam, kinakausap ka na pala ng Diyos sa mga oras na ito. Hindi mo alam ng Panginoong Hesus pala ay tumatawag na sa iyo. Hindi mo alam na ipinapakita na pala niya sa iyo kung paano dapat mamuhay ng ayon sa kalooban niya. Ano po? Sinasabi niya pala sa iyo, anak, umalis ka na sa makamundo mong ginagawa. Anak, talikuran mo na ang mga bisyo mo. Masama yan sa iyo. Kinakausap ka na pala ng Panginoong Hesus. Hindi mo pa siya nakikilala. Anak, magsisi ka na sa iyong mga kasalanan. Humingi ka ng tawad sa Diyos at patatawarin ka niya. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Nakikipag-usap siya sa iyo sa mga oras na ito. Maging sensitive ka sa boses ng ating Panginoong Hesus. Magbasa ka ng Biblia. Magdasal ka. Magkaroon ka ng personal devotion sa buhay mo. Makipag-usap ka sa Panginoong Hesus. Hingin mo sa Diyos na ipaunawa niya sa iyo ang plano niya sa buhay mo. Ano po? Kung may desire ka na maunawaan ang salita ng Diyos, hilingin mo sa Diyos. Send someone, Lord, na pwede magturo sa akin upang maunawaan ko ang iyong mga salita. Sabihin mo sa Panginoon. Ano po? Si Philip ay inutusan ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na maipaunawa lamang kay Eunuch ang kanyang binabasa. Isang mananampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus matapos na maunawaan niya ang sinasabi ng kasulatan. Matapos na mabuksan ang kanilang pangunawa ng mga disipulo sa mga kasulatan patungkol sa Panginoong Hesus. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Hallelujah. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. And ye are witnesses of these things. Sa Tagalog sinasabi, at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ipapangaral sa kanyang pangalan, which is yung kanyang pangalan, ang pagsisisi at pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Praise God. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, mga kapatid, tandaan natin, tanging ang Panginoong Hesus lang ang may kapangyarihang magbukas ng kaisipan ng tao upang lubos natin siyang makilala. At tanging siya lamang din ang may kapangyarihang magligtas ng sinuman. Amen. As what the Bible says, that He is the author of salvation. Siya po ang may hawak ng ating buhay. Siya lang po ang may kapangyarihang magligtas. Siya lang po ang may kapangyarihang magbukas ng ating pangunawa. Hallelujah. Praise God. Kung nagdi-desire ka, kung naghahangad ka, hallelujah, na maunawaan ang kasulatan, maunawaan ang kalooban ng Diyos, manalangin ka sa Diyos. Papadalahan ka niya, hallelujah, ng tao na magpapaunawa sa iyo. Praise God. Hallelujah. At sa muli, idalangin natin sa Diyos. Amen. Buksan nawa niya ang kaisipan ng tao
upang maunawaan ang ibig ng Diyos. Ano ba ang ibig ng Diyos, mga kapatid? Nang ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Kapatid, today is the day of salvation. Itong araw ng kaligtasan. Itong araw kung saan binubuksan ng Diyos ang iyong kaunawaan. Itong araw kung saan pinadalhan ka ng Diyos ng pangunawa sa mga oras na ito. Sa mga oras na ito. Dinidesire mo na maunawaan ang kanyang mga salita. Ito ang oras. Manalangin ka sa Diyos. Tumawag ka sa Diyos. Hilingin mo sa Diyos, Lord, bigyan mo ko ng pangunawa. Bigyan mo ko ng kaunawaan sa iyong mga salita. Lord, nais kong maligtas ang mga mahal ko sa buhay. Bigyan mo ko ng pangunawa kung paano ko ipapaliwanag sa kanila ang plano ng Diyos o ang plano mong kaligtasan para sa mga tao. Hallelujah, Jesus. Binuksan ng Diyos ang kanilang pangunawa at sila'y nabuksan at naunawaan nila na ang Panginoong Hesus ang kausap nila ng mga oras na yun. Ganon din yan sa panahon natin. If you have the desire in your heart to know Him, ipapakilala niya ang sarili niya sa iyo. Hindi lang yun. Ililigtas ka niya dahil naghahanap ka ng kaligtasan sa buhay. Praise God. Sana po naunawaan natin ang mensahe sa mga oras na ito. Naniniwala po ko na ang Panginoong Diyos ay nangungusap sa iyo. Manalangin ka, magbasa ka ng Biblia. Hallelujah, Jesus. Ang papuri, pagsamba ay sa Kanya lamang. Ano po? Praise God. Sa ating Panginoong Hesus. Lord God, manalangin tayo sa Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, salamat po muli sa konting oras na ito na binuksan mo po ang aming pangunawa. Lord, naniniwala kami, Panginoon, ng aming kaisipan, ng aming understanding, Panginoon, ay nasa iyong makamay, Panginoon. Nasa iyong kapangyarihan, Lord. I pray sa aking mga kapatid, sa mga nakakarinig, Panginoon, buksan mo po ang kanilang pangunawa upang lubos nilang maunawaan, O Diyos, ang plano mong kaligtasan sa sino man, Panginoon, Lord God. Salamat po, O Diyos, na patuloy kang nangungusap, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord. Sa kasalukuyan namin pinagdaraanan, Lord, nasa iyong makamay, Panginoon. Ikaw po ang mag-alis sa amin mula sa Kalbaryong ito, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, na dinaranas namin, O God. Iligtas mo kami, Panginoong Diyos. Hallelujah, sa gawa ng kaaway, Panginoon, Lord God. And once again, I pray, Panginoon, sa mga nanonood sa mga oras na ito, Panginoon. Lord God, sa aking mga kapatid, sa aking mga mahal sa buhay, Panginoon, sa aking mga kaibigan, Panginoon, Lord God, sa mga taong naghahanap sa iyo, Panginoon, buksan mo po ang kanilang pag-unawa sa mga oras na ito, O Diyos. Hallelujah, Lord God. At hayaan mo po silang lumapit sa iyo, Panginoon. Hayaan mo po silang pagsalis tungkol sa iyo, Panginoon Jesus, Lord God. Muli po, Panginoon Jesus, I pray na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay lubusang pang makaunawa ng iyong mga plano sa aming buhay, Panginoon, Lord God Jesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, at ibinabalik po namin ang pagsamba, papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Praise God. At see you po again next Sunday. At purihin po lagi natin ang Panginoon Jesus. At palagi po tayong manalangin sa ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Hallelujah. To one God be the glory. In Jesus' name, Amen.